Can we say praise the Lord? Be glorified, O Jesus. Be glorified, O God, in the midst of your people. In this congregation, Lord. In our soul, we glorify you, Jesus. The beginning of all things, the creator of all things, the King of kings and Lord of lords, our great Savior, our God, our healer, hallelujah, the great provider, hallelujah, the merciful God, the ever-graceful God, hallelujah. Sa iyo ang lahat ng kalwalatian, sa iyo ang lahat ng kapurihan. Purihin ka, O Diyos, sa umagang ito. Pinupuri ka namin ang aming mga kaluluwa, O Diyos. Salamat sa iyong mga gawa sa buhay namin, Panginoon. Salamat sa patuloy na iyong pag-aakay sa iglesia. Salamat patuloy kang nagre-reveal ng iyong sarili sa iyong iglesia. Salamat, O Diyos, hindi pa tapos ang iyong trabaho, ang iyong gawa sa iglesia. Panginoon, dadalhin mo pa kami sa kasakdalan sa uling mga araw na ito. Dadalhin mo pa kami sa iyong kalwalhatian sa uling mga araw na ito. At hindi makakapigil ang lahat ng bagay, O Diyos. Kahit man ang kahinaan ng laman, hindi makakapigil sa iyong mga gawa. Kahit man ang mga kawalan ng bagay, hindi makakapigil sa iyo. Oh, and that's why we glorify you, O God. Sa iyo lamang may balikan lahat ng kapurihan at kalwalhatian. Buong puso namin ibinabalik sa iyo ang lahat, O Diyos. Hallelujah. Ikaw ay madakila sa buhay namin. Ikaw ay mataas sa bawat isa. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka. Salamat sa iyong patuloy na kabutihan at paggawa sa iyong iglesia. Salamat sa iyong mga salita na iyong patuloy na ipinangungusap sa buhay namin, O Diyos. Ikaw lamang ang aming tinataas sa umagang ito. Patuloy pa kaming may baba sa iyong harapan, O Diyos. Ang aming mga buhay ay ay may baba pa namin sa iyong harapan. And let God increase. Let God increase in our life. Be magnified in your people, O God. Purihin ka, O Diyos, umagang ito. Tanggapin mo ang aming mga papuri at pasalamat, Panginoon. This is the least that we can do, Panginoon, sa aming buhay. Sa maraming bagay na naginawa mo sa buhay ng iyong iglesia, ng iyong mga banal, ng bawat isa. Purihin ka, O Diyos, at tunay ikaw ay hindi nagbabago sa iyong mga pangako. Your grace still amazes us, Lord. Your grace still enough. It is enough sa buhay namin, Panginoon. At lagi namin sinasabi, O Diyos, kami lamang nagkukulang sa iyo. Kami lamang nakakalimot ng iyong mga salita. Kami lamang hindi nagkukonsider ng iyong mga plano, ng iyong mga gawa, O Diyos. Pero sa umagang ito, humingi kami ng tawad, O Diyos, sa aming mga naging mga pagkukulang at pagkukulang pa sa iyong katawan, sa iyong iglesia, sa iyong mga salita. Panginoon, ang aming dalangin sa umagang ito ay patuloy ka na gumawa nawat at magpuno ng aming mga sisidlan, O Diyos. Panginoon, pag umapawin mo ang kagalakan sa aming mga puso ngayon, hindi dahil because may mga material na bagay kaming nahawakan, Panginoon. It is because your life is within us, Lord. That the life of God is within us by His Spirit. Hallelujah. At ang sabi ng iyong salita, ng iyong lingkod Apostol Pablo, na sila na may Spirit ng Diyos, sila ay mga anak ng Diyos. Sila na inaakay ng Spirit ng Diyos, they were children of God. They are the children of God. Kaya Panginoon, salamat, purihin ka na patuloy mo kaming inaakay ng iyong banal na Espiritu, O Diyos. At patuloy mo kaming dinadala sa isang mababang kalagayan na kami ay laging willing na humingi sa iyo ng tawad na naman ang aming mga naging pagkukulang, O Diyos. Panginoon, patuloy mo pa kaming ibaba sa ilalim ng iyong mga salita at patuloy kang mangusap sa iyong iglesia that you may bless us once again with your word.
Ipagpatawad sa amin ang mga naging pagkukulang namin, Panginoon, at patuloy namin iakbang ang aming pananampalataya patungo sa iyong kaluwalhatian, O Diyos. Because this is what you have promised to us, Lord. Hallelujah, na ikaw ay babalik sa iyong iglesia at kukunin mo kami at kami ay sasalubong sa alapap sa mga huling mga araw na ito, O Diyos. Panginoon, hindi ka nagkulang kailanman sa iyong mga pangako. Kung ang iba ay nagkukulang at nawawala ng tiwala ang Diyos, kailanman ay hindi magbabago ang kanyang pagtatapat sa kanyang mga salita. Kaya purihin ka sa umagang ito, may you bless once again your word at anumang mga bagay na naihanda, ikaw ang mangusap, magpala, O Diyos, at maging malaya ka minsan pa to mold us, patuloy pa kaming ayusin sa aming mga sarili, O Diyos, at mamolde pa kami ng ayon sa wangis at larawan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Panginoong Diyos, purihin ka sa umagang ito at sila na nasa mga malayo, Panginoon, ay patuloy na abutin ng iyong biyaya, Panginoon, ng iyong mga salita. Kami patuloy na dumadalangin at humingi ng dalangin, Panginoon, patuloy si Sister Luzmin, Panginoon, sa kanyang mga naranasan sa mga panahon na ito, Lord God, abutin mo siya, O Diyos. Ikaw ang nakakaalam ng kanyang puso, Panginoon, at patuloy siya nagpapahayag ng kanyang desire, ng kanyang kagalakan to serve you, Panginoon, sa abot ng biyaya na kanyang tinanggap sa iyo, O Diyos. Brother Samuel, ganun din, Panginoon, na nasa malayo, may you bless his life, Panginoon, na patuloy na siyang nagsisikap din, Panginoon, mapaglingkuran ka sa uling mga araw na ito, O Diyos. Ang bawat isa, Panginoon, na narito, O Diyos, ay kami patuloy na umaasa at nagtitiwala na mayroon kang gagawin pa sa buhay ng iyong mga banal sa iyong iglesia. Sa uling mga araw na ito, O Diyos, habang kami papalapit sa iyong kaluwalhatian. Panginoon, sa iyo lamang, Panginoon, bayaan mabalik ang lahat ng mga papuri at pasalamat at pagdakila sa umagang ito sa tanging pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Amen and amen. Can you say amen? Ating palapakan ng Diyos. Purihin ang Panginoon at ang Diyos magpala sa bawat isa. Magandang umaga sa ating lahat. And bago tayo magsipo, let's read our text para sa ating paksa sa umagang ito. Ito ay related sa ating pinaksalas Wednesday. Pero ang ating kukunin ngayon ay ang 1 Peter chapter 1, 1 Peter chapter 4. Again, mga familiar verses ang ating babasahin. Verse 12. 1 Peter chapter 4, verse 12. Beloved, do not think it strange concerning the fiery trial, which is to try you, as though some strange thing happened to you. But rejoice to the extent that you partake of Christ's sufferings, that when His glory is revealed, you may also be glad with exceeding joy. If you are reproached for the name of Christ, blessed are you. For the Spirit of glory and of God rests upon you. On their part, He is blasphemed, but on your part, He is glorified. But let none of you suffer as a murderer, a thief, an evildoer, or as a busybody in other people's matters. Yet, if anyone suffers as a Christian, let him not be ashamed, but let him glorify God in this matter. For the time has come for judgment to begin at the house of God. And if it begins with us first, what will be the end of those who do not obey the gospel of God or the word of God? Now, if the righteous one is scarcely saved, where will the ungodly, the sinner appear? Therefore, let those who suffer according to the will of God commit their souls to Him in doing good as to a faithful Creator. Lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Amen to the Word of God. You may be seated, mga kapatid. Ang Diyos magpala ng kaniyang mga salita sa umagang ito. Purihin ang Panginoon. Isang mabiyayang umaga ang babati sa ating lahat. May the Lord continue to works at sa kaniyang mga salita sa umagang ito, sa mga panahon na ito. At
bago tayo magpatuloy, hindi ko alam kung mayroong updates para sa ating pag-participate sa Kabadbaran Fellowship, Kabadbaran Camp Meeting. Meron ba, Barcholo? Yung about sa accommodation. Hindi ko alam kung nagbigay na ng confirmation kay Sister Grace. So, kung meron ay paki-update lang mamaya or ating banggitin mamaya. Siguro, initially, aking lamang sabihin or partially, dahil ang accommodation po doon sa mga nagde-desire na maka-participate sa Kabadbaran Camp Meeting, unfortunately, or hindi naman siguro nakakalungkot, pero meron po tayong at least ay shares accommodation. At yung mga nakalilipas na mga camp meeting or fellowship doon ay sinasagot nila, no, Lord Cholo. Pero sa ngayon ay dahil sa dami na rin po ng bilang, ay sila ay nagtatapat lang naman na hindi na talaga nila kakayanin i-shoulder ang lahat. So, humingi sila ng pangunawa sa bagay na yan. Gayon pa man, I think hindi naman ganun kalaki siguro yung inyong magiging accommodation sa loob ng 3 days fellowship. So, ang atin na lamang siguro hintayin kung magkano yung per night or per day sa hotel. Kasi yung hotel po doon sa harap ng venue, doon lang mismo sa harap ng venue yung hotel, so hindi na magta-travel. Maliban sa ilang mga kapatiran na tagaroon lang, ay umuwi sa mga bahay nila at ang iba ay nag-stay sa church nila, Pastor Lito, doon sa Kabadbaran. So, yun lang po ang siguro ang pwede natin hintayin na update. At maaaring next Sunday siguro hingi tayo na update sa kanila upang kahit paano ay hindi naman tayo ma-surprise or hindi naman kayo ma-surprise na meron palang babayaran sa accommodation. Anyway, it's about 5 months from now pa siguro, no? February, March, April, May, o 4 months from now. So, meron pa rin enough time para makapag-adjust, makapag-prepare. At gusto ko lang din ipaabot sa lahat ng mayroong mga personal and private vehicle, ay meron lang tayong maliit na meeting mamaya, short meeting right after the service. So, ilang mga clarification lang. Last Sunday ay nag-announce ako, kung inyo naman siguro narinig. So, ilang mga bagay lang i-clarify. So, paiwan lang po sa mga may personal vehicle na, especially yung mga nagpa-park pala sa elementary, no? At kung tayo naman ay hindi nagpa-park dyan, maaaring exempt. Pero mas mainam na rin siguro kung lahat para mapag-usapan ng ilang mga details. Okay, so after lunch din ay meron din ilang pag-uusapan ng ilang mga brothers mamaya. At sa araw na ito ay nais ko lang din bigay ng follow-up or hindi naman ito talaga karugtong but related sa ating pinaksa last Wednesday. Last Wednesday kasi ay wala naman or halos kalahati ay hindi naman talaga nakakapunta sa ating gawain. Kaya I just want to give a few words sa ating tinalakay last Wednesday about the light has come to condemn. At kinuha natin ang mga salita ng Panginoon sa John chapter 3, verse 16 to 21. So hindi ko babalikan ng maraming mga bagay, but I want to review lamang para sa mga wala last Wednesday. Sa John chapter 3, verse 16, familiar ng mga talata. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but the world through Him might be saved. So, ito ay isa sa napakalagang paksa actually na pinakita ng Panginoon nang siya ay nasa lupa pa. At napakita na ang isa sa purpose ng pagparito ng anak ng Diyos ay upang magligtas ng mga tao, magligtas ng buong sanlibutan. We can also read it in Luke chapter 9, verse 56. For the Son of Man did not come to destroy men's lives, but to save them.
yan ay katotohanan, mga kapatid. Yan ay pagtatapat ng Diyos sa kanyang mga pangako, sa kanyang mga salita, way back sa mga sulumang tipan, na ang Diyos ay wala talagang layunin na magwasak, mag-destroy, lalo na kung ito ay bahagi niya o kung pag-uusapan ay ang mga hirang ng Diyos. Kaya nga binasa natin sa ating teksto sa 1 Peter na huwag tayong magtaka na tila minsan ay meron tayong mga strange na mga trials. Meron pa ba sa atin dito, mga kapatid, na nagtataka, nagtatanong, or nahihirapan pa tayo i-grasp, tayuan, or hawakan, or yakapin ang salita ng Diyos? Na marami tayong mga trials na pinagdadaanan, but by the grace of God ay hindi na tayo nagtataka dahil yan talaga ay bahagi sa mga plano ng Diyos sa iglesia, sa bawat isa. Huwag niyong kalimutan, kahit gaano kabigat, kalalim ang mga trials, meron itong kinalaman sa mga plano ng Diyos sa ating panahon. Naparito ang anak ng tao, ang anak ng Diyos, Panginoong Kristo Jesus, hindi para mag-destroy. Kaya kahit gaano kabigat ng ating mga karanasan na tila parang tayo ay destroyed, huwag mong kalimutan, hindi yan ang plano ng Diyos sa buhay mo. Mabuti pa rin ang Diyos. Can you say amen? Di ba, napakasarap magbalik ng papuri sa Panginoon. Napakasarap sumamba sa Diyos na hindi nagkulang sa atin. Huwag niyo kalimutan, ang Diyos ay nagsusugat. Ang Diyos din ang nagpapagaling ng sugat. Gaano kasakit ang mga sugat na ating tinanggap. Pero tinatapatan ng biyaya ng Diyos. Di ba? Kahit gaano kabigat ang mga trials. So ganito po pinapakita ng Panginoon, ng Diyos, ng langit at lupa ang kaniyang pag-ibig sa buong sanlibutan. At pagdating sa verse 18, ay mayroong dalawang bagay na pinakita ang Panginoon to those who believe not the Lord, to those who do not believe in the light, and to those who believe in the light. So John 3 verse 18, tuloy lang natin dali. He who believes in Him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. So pinapakita rin dyan, mga kapatid, na pagkatapos ipahayag ang pag-ibig ng Diyos sa buong sanlibutan sa verse 16 and 17, huwag natin kalimutan na mayroon pa rin napakalagang dapat na maunawaan ang mga anak ng Diyos. Because hindi po lahat ay believer of the Word. Hindi po lahat ay believer of Christ. Hindi po lahat ay sasampalataya sa sinugo ng Diyos, sa mga plano ng Diyos. Hindi lahat ay mag-appreciate at kikilala sa gawa ng Diyos. Lilitaw at lilitaw, lalo na sa ating panahon, ang mga unbeliever. Ang mga magre-reject sa Word. Ang hindi kikilala sa ating panahon, sa mensahe sa ating panahon. Well, in fact, marami sa atin nakaranas nang tayo ay tumanggap sa mensahe. Ang ating initial agad na nakita sa mensahe, napakahigpit naman ang mensahe. Hindi po ba, mga kapatid, yan ang ating initial na reaction sa mga nakaranas ng ganung bagay. Sa pag-aakala natin na sa ibang mga iglesia, sa ibang mga churches, sa mga denominasyon sa ating panahon ay hindi naman ganun ang pinapakita nila. Yes, of course, because wala naman sa kanila ang liwanag ng salita ng Diyos. Because ang ating pinag-uusapan ay ang light, the light that comes in the world. Na bagamat ang sabi ng Panginoon, hindi siya naparito para humatol. Pero sa isang bahagi, naparito siya para humatol. So, yun ang isang bagay na aking pinakita last Wednesday, na salamat sa biyayang Diyos na nagbibigay ng tama na pagkaunawa, even sa ating panahon, ay hindi nagkulang ang Diyos ng pagpapahayag. So sa mga unang mga talata, John 3, 16, 17, 18, ay may kita natin ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, sa buong sanlibutan, at higit sa lahat sa kanila na sasampalataya sa anak ng Diyos. At ipinakita dyan ng Panginoon ng dalawang uri ng kalagayan ng tao, those who will believe and those who do not believe. So meron po talagang sasampalataya at meron talagang hindi sasampalataya sa Diyos. At yan ay kitang-kita natin sa ating panahon, mga kapatid.
Sino sa inyo ang aware sa nangyari ngayon sa Los Angeles? Baka wala tayong alam sa nangyari sa ating panahon. O bagamat tayo busy sa mga trabaho, pero wag natin hayaan na hindi tayo makakita ng mga bagay na nangyari sa ating panahon na related sa mga bagay na inihulan na sa Scripture. That in the last days, perilous time shall come. Maraming mga tao masyadong disappointed sa nangyari sa Los Angeles, sa kanilang lugar, sa neighborhood, sa mga mayayaman doon, dahil sa wildfire. At hindi po mga ordinaryong tao. Sa news na akin napanood, maraming mga celebrities, mga mayayaman, mga tawag yan, mga executive people, mga businessmen, at all walks of life. Pero nakalungkot, ang lugar na ito ay sila na mismo nagsasabi that this is a godless town. Mga tao na hindi kumikilala sa Diyos. At ang sabi sa news, sila na rin mismo ang nagre-relate. Because bago mangyari ang wildfire sa mga lugar na yon, sa mga mamamayan doon sa Los Angeles, ay merong ginanap na awarding. Anong awarding yun? Yung Golden Award sa mga artista. At meron doon parang mayroon silang ginawa na something na parang nagpapakita ng kung paano nila i-express sa kanilang pagkakaunawa sa ilang mga bagay, at ilan doon sa pinagpipilian ay ang Diyos. At ang sabi ng host, walang pumili doon sa out of 3 na pagpipilian ay walang pumili doon sa Diyos. Mas pinili nila ilang option na pabor sa kanila. At mismo yung host ang nagsabi, this is a godless town. At yun ang kanilang pinapakita sa buong sanlibutan. At yun dahilan, ang ating pag-usapan is about the time na ang paghahatol ng Diyos ay nagsisimula sa kanyang iglesia. Because sa mga panahon na yun, even in the time of Jesus, hanggang sa ating panahon, ay nahayag ang 2 kinds of believer. Pero ang lingkod ng Diyos ay mangaral, pinakita niya, gusto ko lang i-quote mga kapatid, no? That there are 3 kinds of believers sa ating panahon. Sabi niya, in every congregation, you have make believers, unbelievers, and believers. Sabi niya, it's been in every congregation, you find them all the time. Some of them make out like they're believers. Sabi niya, that's the worst of type. Ito yung mga nagkukunwari lamang ng mga mananampalataya. And then they have those who are actually unbelievers. He won't bother you, he'll just walk away and shake his head. But those who make believe, say they're believers, yung mga nagsasabi na mga sila ay mga mananampalataya, mga make-believer, that's the kind you must watch. Bakit? Yan ay nasa loob ng iglesia. Yung mga unbeliever ay pwedeng nasa loob, ay pwedeng nasa labas din, pero yung mga make-believer ay humahalo. Tawag sa panahon ng Israel, mixed multitude. That's the kind you must watch, is those make-believers. And then there is some genuine believers. See them 3 there, sabi ng prophet. So nakita ng lingkod ng Diyos sa ating panahon. Maaring sa mga unang panahon, sa panahon ng mga apostles, ay 2 lamang ang ma-identify, believer and unbeliever, na pinakita ni Jesus. Pero it seems like nadagdagan siya in the sense na mayroon palang mga nagkukunwari ng mga anak ng Diyos. So mayroong mga umahalo sa iglesia. And generally speaking, ay ganyan ang kalagayan ng buong sanlibutan. Sila ay composed ng mga make-believer of Christ. Ang sabi ni Jesus, ang mga labi ay malapit sa Diyos, pero yung mga puso ay malayo sa salita ng Diyos. At yan ang bukang bibig ng marami sa ating panahon. And that's why, ang Diyos ay totoong galit na sa kasalanan at lalo na sa nangyari in our days. Kaya wala talaga makakapigil kahit anong gawin ng mga firefighters. Wala silang magagawa dahil bahagi yan sa mga plano ng Diyos. Those who do not believe, sabi ng Word of God, will go astray. Yung mga hindi sumasampalataya ay maliligaw sa huling mga araw. And who, sabi ng Scripture, who unto them? Who despise the Word, who despise the light that comes, na siya'y pumarito, hindi para mag-destroy,
pero para ipakita ang biyaya ng Diyos. Pero sa mga hindi sumasampalataya, sabi ng Scripture, sila ay hinatulan na ng Diyos. So nandiyan ang make-believer, nandiyan ang mga unbeliever. Actually, yung make and unbeliever, I consider as one na lang yan sila. Because hindi naman talaga genuine believer, yung make-believer. Yung make-believer is a kind of believer who just pretends to be one. Yung unbeliever is a kind of man who never believed. So yung make-believer ay nagpe-pretend siya na siya ay Kristiyano at ang unbeliever ay hindi talaga siya believer of Christ, of the Word. And there is, by the grace of God, there is a genuine believer, isang uri ng tao na sumasampalataya sa Diyos at sa sinugo ng Diyos. Sumasampalataya sa ginawa ng Diyos 2,000 years ago at sumasampalataya sa buong salita ng Diyos. At itong mga unbeliever, mga kapatid, ito yung mga tao na nakamiss. They did miss the other purpose of the coming of light. Ano sabi sa verse 17? God did not send His Son into the world to condemn the world. Pinakita ko na sa inyo last Wednesday, yung word na condemn is to punish or to conclude. Hindi na parito ang anak ng tao, hindi na parito ang Kristo para i-conclude na ang lahat, to punish ang lahat ng bagay. Ang kanyang first coming is to give light to the world. Ang kanyang first coming is to give grace to the world, to save the whole world. At bahagi tayo sa sanlibutan dahil tayo ay bahagi sa creation of God. At tayo ay biniyayaan ng Diyos na makakita, makasilip, makakita at makaunawa at makatanggap ng biyaya na ito. At tayo napabilang doon sa mga tao na sumampalataya. Sa umagang ito, nasaan ang mga believer of God? Believer of Christ, believer of the message sa ating panahon. Hindi tayo basta believer lamang ng mensahe ng prophet, kundi believer of the Word of God. Dahil marami sa ating panahon na sumusunod lamang because of what the prophet says sa ating panahon. Pero kapag ito ibabalik sa Scripture, ay marami na nag-fail. But by the grace of God, salamat sa tama na biyaya ng Diyos, na kapahayagan ibinigay sa iglesyang ito sa ating panahon, na hindi tayo nakabahagi doon sa mga tao na na-miss ang isang purpose, because ang isang purpose ng pagparito ng ilaw is to condemn, not to punish, but to separate the right and wrong sa gitna ng mga anak ng Diyos. So that's what the meaning of the word condemnation doon sa verse 19. And this is the condemnation, at ito yung na-miss ng mga tao sa panahon ni Jesus hanggang sa ating panahon, that the light has come into the world and men love darkness rather than light, because their deeds were evil. The Son of God has come not to condemn, not to punish. Diba? At yan ay pinatunayan mismo sa isang account ni Jesus nang kaniyang ma-encounter ang demon-possessed. Nang sabihin ng demon-possessed, hindi yung flesh, hindi yung tao na demon, kundi yung spirito na nasa kanya. Nang sabihin, naparito ka ba para kami ay hatulan na? Para kami ay destroy na? Para kami wasakin na? Pero hindi pa yun ang tamang panahon, di ba? Hindi pa yun ang judgment na inihanda ng Diyos sa lahat ng masama. Kundi yun ay panahon ng grace, panahon ng pagpapakilala ng Diyos through His Son, na sa magitan niya, ang lahat ng luhod ay luluhod. Lahat ay dapat kikilala na may Diyos ng langit at lupa, na may Diyos na nahayag in the flesh. The Word became flesh, sabi ni John sa kanyang account. At marami ang natisod, hindi na kayang tanggapin na ang taong ito na si Jesus ay nagpapatawad, nagpapagaling at gumagawa ng mga dakilang bagay na tanging ang Diyos lamang ang makagawa. At ang mga scribas, ang mga Pharisees na rin nagsabi na magagawa mo lamang yan kung ang Diyos ay nasa iyo. And that is true, exactly, because ang Diyos ay nasa Kanya, nananahan sa Kanya. Ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos was in Christ, and that's why nagagawa ni Jesus ang lahat ng bagay. So yun ang na-miss na marami sa panahon na yun hanggang sa ating panahon, because yung word dyan na come, binanggit ko na last Wednesday, is to appear or to bring. Sabi dyan, that the light has come into the world. That the truth, when the light comes, it appears the truth. The truth appears.
Ang kalooban ng Diyos ay nahayag through Son, through His Son. Nakita ng mga tao ang salita ng Diyos. Kaya nga mayroong account din si John, di ba? Siguro, i-quote ko na lang din yan. Nabanggit natin, I think, late last year. Sa 1 John, ano sabi doon? This is what? 1 John chapter 1. That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon, and our hands have handled concerning the word of life. Ito yung light, sabi ni John, it is the light. The light is the life of man. Doon sa John chapter 1, verse 4. The life was manifested, and we have seen, and bear witness, and declare to you that eternal life which was with the Father, and was manifested to us. That which we have seen and heard, we declare to you, that you also may have fellowship with us, and through our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. And these things we write to you, that your joy may be full. So hindi kayang tanggihan ng mga tao that the light has come, na may kasamang pagliligtas ng Diyos at pagpapakilala na dumating ang ilaw na may daladalang kaligtasan. At hindi lang ito basta kaligtasan, but eternal life. Na sa magitan ng Diyos na nahayag in Christ, ay nag-reveal o nahayag din, nag-appear. Dala-dala niya, sabi din sa itang word na comes, sa Greek word is to appear or to bring. God sent His Son to bring the truth in this world. Para dalhin sa sanlibutan ang kapasyahan ng Diyos, ang dakilang pag-ibig ng Diyos na nahayag sa magitan ng kanyang bugtong na anak. At ang mga tao itisod, ang mga tao ay tumalikod at hindi nila tinanggap ang pananampalataya na ito. And even hanggang sa ating panahon, that's why ang mga tao ay hindi nila kayang tanggapin that God is also a God of condemnation. Not to punish, but to condemn the sin. Para ipakita sa mga tao na hindi yan kalooban ng Diyos. Ito ang kalooban ng Diyos. Para ipakita sa marami na mayroon tama na pananampalataya na hindi lamang tayo dapat sumunod sa sinasabi ng mga pinuno, ng mga rulers, ng mga pastors, ng mga sinasabi ng mga prophets that we found out in the scripture. Sabi ni Jesus that sa ulimang araw ay litaw ang mga bulaan ng mga propeta. Kaya yung katapos lamang na tinatawag nila ng mga pahalik sa, my goodness. And we're thankful, we're very grateful sa biyaya ng Diyos. Hindi tayo nakabahagi sa ganong uri. Kung tayo man noon ay ginagawang bagay na yun, salamat mayroong lights na nagliwanag sa huling mga araw at nakita natin, hallelujah, ang sabi na sa taong Diyos, huwag kayong gagawa ng mga bagay na inanyuan ng kamay ng tao at inyong sasambahin. Kahit gaano pa yung kaganda, isang ginto, nagawa sa ginto, yun ay isang uri ng kahoy lamang na may anyo ni Kristo na sabi nila ay nasunog somewhere. Nang masunog ang isang lugar, hindi ko alam kung templo yun o isang lugar nasunog daw, at yun ang tanging natira. Kaya siya umitim dahil sa apoy. At dahil siya yung natira doon, sinasabi nila na ito ang ano ba yung term na ginagamit nila? Kristo na Nazareno. The Black Nazarene. Sino ang pinalaya ng Diyos sa umagang ito? Sino sa atin ang nakita ng liwanag ng salita ng Diyos? Ano sabi ni Santiago? Just humble yourself before God. Confess your faults. Hindi mo na kailangan lumakad pa ng paluhod mula sa pintuan ng simbahan hanggang sa altar. Hindi mo na kailangan sundan ng maraming mga tradisyon na hindi mo na makita sa sabi ng Diyos. Just believe. Hallelujah. Only believe. All things are possible. Just confess that you're a sinner. Na ikaw ay gusto ng Diyos. Hallelujah. Pagpalain ng buhay at ikaw ay pagalingin sa iyong kasalanan. At yan ang na-miss ng marami pa mga kapatid hanggang sa ating panahon, that Jesus comes not to show only, or not to show the judgment, kundi pakita ang kabutihan ng Diyos. Sabi sa verse 19, this is the condemnation that the light has come. The light appears, the message, the truth.
So ang condemnation dito ay iba doon sa condemnation sa unahan na binasa natin, because sa Greek word yung condemnation, it speaks about a separating or a separation. It speaks of a trial, a decision given concerning anything, especially concerning justice and injustice, right or wrong. So nang dumating ang ilaw sa sanlibutan, hindi para hatulan o hindi para i-conclude ang lahat ng bagay, dahil mayroong tamang panahon, naghihintay na tamang panahon ng Judgment Day, na hatulan ng Diyos ang lahat ng bagay. Pero ang mga panahon na ito ay pagpakita lamang ng Panginoon ng biyaya ng Diyos. And this was the true light na pinikita ng Diyos even in our days, hanggang sa ating panahon. Nang dumating ang ilaw sa libutan, they missed what the very purpose of God sa bagay na ito, pero hindi sa atin. Nang dumating sa atin ang liwanag, tayo ay sumampalataya by the grace of God. Ang condemnation dito is just to expose the works of the darkness and to manifest the works of the truth. So yung salita ng Diyos na dumating hanggang sa ating panahon ay nagse-separate sa tama na ugali ng tao. Nagse-separate sa kadiliman at sa liwanag. Nagse-separate sa kalooban ng Diyos at sa mga bagay na hindi kalooban ng Diyos. And sad to say, hindi na po yan nangyayari sa buong sanlibutan ngayon because ang mga simbahan ay corrupt. Tinawag ng prophet sa ating panahon na corrupt ang mga simbahan sa ating panahon. At si Jesus na rin mismo nagsabi na ang hindi sumampalataya ay hinatulan na. Of course, wala sa atin ang hahatol sa bawat isa dahil hindi rin yung kalooban ng Diyos. Pero ang araw ang magsasaysay. At tayo ay nabubuhay na sa huli mga panahon. Sinong sumasampalataya mga kapatid? At ito yung panahon na sinabi ni Pablo doon sa ating teksto, that the time has come. Because the world was rejected, the word of God, at marami na nag-reject even sa message sa ating panahon. Kahit mga buhay pa ang prophet, ay marami nang hayagan na nag-reject sa mensahe because hindi nila kayang lunukin ang mga pangaral ng mga salita ng Diyos. Ang katotohanan ay hindi nila kayang tanggapin. Nang prophet mangaral patungkol sa serpent seed, ng mga tao ay maaaring nasaktan sila. Na it seems like parang sila tinutukoy. In the first place, hindi naman talaga ikaw per se ang tinutukoy, because if you are one of the seed of God, yan ay dumating sa iyo para ikaw ay lalo lamang mauhaw. Para lalo ka lamang maghanap sa Diyos na totoo sa buhay mo. Dumating ang mga malalalim na salita ng Diyos, ang mga mensahe, hanggang sa kung sino ang Diyos na nahayag sa laman. Lahat ito ay pagpapahayag lamang para ang Diyos ay magpaabot sa iyo ng good news. Hallelujah! Na minsan ang Diyos ay umibig sa buong sanlibutan. Pero ang sabi ng Scripture, hallelujah, siya ay naparito sa lupa, pero ang sa Kanya ay hindi siya kinilala. Binasa din natin last Wednesday that the light has come, that He is in the world, but the world did not knew Him. So, hindi nila nakilala ang biyayang ito ng Diyos. Pero sa umagang ito, sino nakaunawa ng biyaya ng Diyos, mga kapatid? The light has come, so yun yung ating pinaksa last Wednesday, to condemn. At ito yung na-miss ng marami hanggang sa ating panahon, mga kapatid. Anong sabi sa John? Ating punta ng John chapter 1. Balikan ko lang ito sandali. That the light has come, sabi John, chapter 1, verse 9 and John, this was the true light. This was the true light that coming into the world. So hindi po may papagkaila, dumating ang ilaw. Salamat na enlighten o naiilawan pa rin ang sanlibutan. Kaya sabi sa inyo last Wednesday, sa illustration ng prophet sa ating panahon, napakadilim ng Laodicean age. Doon sa illustration, kung meron tayo dyan, pwede natin ipakita sandali, ay napakadilim ng Laodicean age at kaunting-kaunti ang liwanag na nakikita. That express kung gaano nakadilim ang panahon na ito. Sa panahon ng prophet ay gano'n na yung kanyang nakita na gano'ng kaliit ang ilaw. Gaano pa sa ating panahon 70 years ago nang ang prophet ay wala na, mas naging madilim ang panahon na ito. Dahil mas lalo nang nalalayo. Can you imagine, church? Ang mga tahanan, ang mga tao, ang mga pamilya, ang mga magulang, mga kabataan ay lalong nalalayo sa kalooban ng Diyos. At ang sabi na akin napanood last week,
ang mga isisilang sa taong 2025 hanggang 2039 ay tatawagin nilang tawag diyan ano ba yung millennial? May ibang term pa Gen X ba yan? Gen Z? Pero yung mga isisilang ngayong taon hanggang sa 2039 ay mga tao na Gen Beta. Beta because pagsilang pa lang nila at pagmulat ng mga mata, nasa isang mas taas na technology na mga tao. Mas mataas na uri ng pamumuhay ang mga lalaki sa generation na ito. At kung paano sa panahon natin ay lumalayo ng marami because of this technology, gaano pa sa mga panahon na darating, hallelujah, kung magkakaroon pa ng taring ang pagparito ng Panginoon, mas malalayo ng malalayo ang mga tao sa kalooban ng Diyos. May. Pero ang sabi dito, the true light is, this was the true light that coming into the world enlightens every person. Pero hindi ganoon ang nangyayari hanggang sa ating panahon. Hallelujah! Pero salamat, meron ako nakitang liwanag sa buhay ko. Hallelujah! Salamat, meron kayo nakita na ilaw sa uling mga araw na nag-direct ng your paths. Hallelujah! Patungo sa kalooban ng Diyos. Because hindi po lahat na labas-pasok sa mga kasimbahan ay lumalakad sa kalooban ng Diyos, kundi sila, sabi ni Jesus, nabubuhay sa kalooban ng aking Ama sa langit. Nabubuhay sa bawat salita na lumalabas sa aking bibig. Kahit gaano ito kasakit na salita, paghatol o mga bagay na pagtutuwid, hindi niya tatalikuran ang salita ng Diyos. Dahil sabi ng Scripture, alipin lamang ang umaalis, pero ang anak nananatili sa kanyang bahay. He was in the world. Saan yung salita? His word, His message. Sa panahon na yon, hanggang sa ating panahon. He was in the world, and the world came into being through Him. So totoo yan, tayo bahagi sa mga creation ng Diyos. At kung wala siya, ay wala rin tayo sa ating panahon. Yet the world did not know Him. He came to His own, ang Israel, and His own people did not accept Him. But as many as received Him, katulad ng pangaral tinuturo ni Apostol Pablo, wala ng Griego, wala ng Hudyo, wala ng tawag niyan, master, wala ng alipin. Lahat ay isa na lumalapit sa Diyos sa magitan ni Jesus. But as many as received Him, the light, to them He gave the right to become children of God. To those who believed, huwag niyong kalimutan ha, to those who believe, hindi lahat ay sasampalataya, but to those who believe in His name, who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Ibig sabihin, lahat ng mga ipinapanganak sa lupa, kapag ito ay nagkaroon ng buwang sa kalooban ng Diyos sa mga bagay na nangyari sa libutan, kapag siya ay kapag ang liwanag ng truth ay dumating sa buhay niya, hallelujah, siya ay lalapit sa liwanag ng salita ng Diyos, hindi sa kalooban ng tao, kundi sa kalooban mismo ng Diyos. Sa purpose, sa plano ng Diyos sa buhay ng bawat isa. At lagi ang sinasabi, wala pong aksidente, mga kapatid. Hindi po isang aksidente na tayo nandito ngayon para sumamba at maglingkod sa Diyos. It is God's plan. Before the world was formed, we are in His mind. Dumating lamang ang tamang panahon para tayo ay tawagin, para ang bawat isa ay makalapit sa liwanag na yan. Sabi diyan, but as many as received Him, sila yung mga lumalapit sa liwanag, sila yung sumampalataya sa Diyos. Sino ito? Ito yung mga tumanggap sa Panginoon, mga sumampalataya, but as many as receive the light or the word, mga sumampalataya sa Diyos, sa salita ng Diyos, sa plano at sa kalooban ng Diyos. Kaya nga sabi sa inyo last Wednesday, whatever it takes, sino sa umagang ito ang kayang sabihin ng bagay na yan, whatever it takes, I will follow. Ano man ang ipahintulot ng Diyos, gaano man kabigat na nangyari mga bagay, mga fairy trials sa buhay ng bawat isa, we will continue the fellowship, we will continue serving the Lord, we will continue to please the Lord, hallelujah. Tayo magpapatuloy na lalakad in faithfulness sa Word of God, dala-dala natin yung ilaw, ang buhay na nasa atin, hallelujah. Kaya kahit gaano kadilim na ang buong sanlibutan sa Laodicean age, sa panahon na ito,
Mas madilim sa panahon na ito kaysa sa panahon ng prophet. Hallelujah! Kung doon ay maliit na lamang yung liwanag, mas maliit na liwanag na lang ang nangyayari sa ating panahon. Pero mabiyaya pa ng Diyos sa buhay natin, mga kapatid. Mabiyaya ang Diyos sa buhay ninyo. Amen po ba? Pwede natin palapakan ng Panginoon, mga kapatid, sa mga sandaling ito. We shall be like Him, ang sabi ng Scripture. We shall be like Jesus. Sino ang mga taong tumanggap sa Panginoon? Ang mga tao na ipinanganak hindi sa laman o sa kalooban ng tao. So lahat ito ay plano ng Diyos o gawa ng Diyos. Sabi natin narinig last time na through Him we live and we moved. Kung hindi pa ikilusin ng Diyos ang kanyang espiritu sa ibabaw ng lupa, ang buong sanlibutan ay magiging malamig sa harapan ng Diyos. Kung wala tayong espiritu sa ating mga buhay, tayo ay manlalamig sa pananampalataya. Kaya magpasalamat tayo lagi sa Diyos, sa apoy, sa liwanag ng salita ng Diyos na nagpapaalab, nagpapainit sa atin. Sa paglilingkod, kahit mahinang-mahina na ang laman. Last week, nagpahayag ang ating kapatid Sister Malaya na si Nanay Virgia, hindi na halos makalakad sa panghihina ng katawan because of the age. Pero yung ating mga puso, ating mga kaluluwa, still serving the God of heaven. Hallelujah. Still, nagbabalik tayo ng mga papuri at pasalamat, whatever it takes. Hallelujah. Because the light has come at ang liwanag ay gumawa sa buhay natin. Hallelujah. Para ihanda tayo sa panahon na darating. Sabi natin binasa, that the glory that shall be revealed in the last days. Ihanda ng Diyos ang kanyang iglesia kahit anong mangyari. Kahit may mga fiery trials pa ang iglesia. Hallelujah, hallelujah. Huwag niyo hayaan na hindi niyo maibigay sa Diyos ang mga pagsamba, ang mga papuri. So the light came that appears the Word. Ang salita ng Diyos ay nahayag sa ating panahon. The truth appear in this world. The Word of God, ibig sabihin, nag-manifest. Ang kalooban ng Diyos, ang kalooban ng Ama sa lahat ay nakita, nahayag. Pero ang sabi ng Scripture, but men loved. So take note niyo yan, mga kapatid, sa ating panahon. But men loved darkness rather than light, because their deeds were evil. So yung pagparito ng ilaw is to expose or to manifest kung anong uri ng pananampalataya meron ng tao, kung ang tao ba ay genuine believer, kung ang tao ba ay make-believer, at kung ang tao ba ay unbeliever. At ang salita din sa ating panahon, the same word, hallelujah, na pinangaral ng Panginoon sa kanyang panahon, hanggang sa ating panahon ay patuloy na ipinapangaral. The same word, sabi ng Jesus, ito yung hahatol sa inyo hanggang sa huling mga araw. At kung paano sa panahon ni Jesus, when the light comes, He condemned the sin, hallelujah, sa kanyang panahon, at nagkaroon ng separation ang mga apostles, ang mga disciples, ang mga unbeliever, because hindi lahat ay sumampalataya. Well, in fact, ang 70 disciples ay tumalikod pa nga umalis, pero nanatili ang 12 disciples. Believing because they received, this is the light, this is the Word, this is the God of heaven, na nahayag sa huling mga araw, at aming tinanggap, aming nakita, nahawakan ng aming mga kamay. Ibig sabihin, naranasan nila ang ilaw na ito. At hanggang sa ating panahon, ganoon pa rin nangyari. Mas iniibig ng tao, dumating ang ilaw, ang salita, mas iniibig pa rin ng tao ang sanlibutan. Kaya hindi na tayo nagtataka, meron pa rin talagang sabihin natin, hindi nakakapagpatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Kahit anong payo mo, kahit anong sabi mo ng salita ng Diyos, pagpapaalala, pagpapayo, mas pipiliin pa rin talaga nila ang sanlibutan because, well, nakakalungkot man, ang sabi ng salita ng Diyos, because their deeds were evil. However, hindi pa naman tapos ang biyaya ng Diyos. Diba? Ganun kabuti ang Panginoon. Hindi pa rin tapos ang biyaya ng Diyos. He's still a long-suffering God. Hanggang sa, kung tayo man ay talagang bahagi sa mga plano ng Diyos, tayo ay ibabalik niya sa kanyang presensya sa tamang panahon. Pero wag po natin isipin, mga kapatid, na bagamat ganun mangyari, ay okay lang, pwede na akong magpahinga muna. No. Dahil ang sabi ni Pablo, sa kanila nakalasap na ng liwanag ng katotohanan. Kung magsasadya pa ng kasalanan ay wala nang hain. So hindi tayo nabubuhay para magsadya lamang na magpabaya sa gawain ng Diyos. But I consider this, mga kapatid, because ito rin naman ang salita ng Diyos na
na kumikilos sa ating panahon. Na lahat tayo ay dumadaan sa paglago o paglago sa mga kaalaman ng kalooban ng Diyos. At kung meron man sa atin maaaring nawawala for a while, tumatalikod, nagpapahinga, well, para sa akin, I will consider it na talagang immaturity. Wala pang alam sa lubos sa kalooban ng Diyos, and that's why mas pipiliin nilang magpahinga na lamang o manatili sa ganung kalagayan. Pero wag natin, sabi ni Pablo, wag natin samantalahin ang biyaya. Diba? Baka yung biyaya nito ay isang araw maubos para sa atin. So anong ginagawa ng mga tao? Mas iniibig ang kadiliman. So mas mahal ng mga unbeliever ang gawa ng sanlibutan, mas gusto ng mga tao ang buhay na wala sa salita ng Diyos. Pero salamat sa umagang ito, hindi tayo ganon, hindi kayo ganon. Because ang sabi sa ating teksto na binasa last Wednesday, itong mga taong ito ay lumalapit sa liwanag, sa salita ng Diyos. At munta ng Luke chapter 10, mga kapatid, dagdag ko lang ito. So huwag natin kalimutan that the light has come to our day, that the light has come to the church in the last days. Luke 10 verse 16, whoever listens to you, listens to me. Whoever rejects you, rejects me. But whoever rejects me, rejects Him who sent me. So dito ay pinapakita pa rin ng Panginoon, yung mga umaayaw, yung mga nagre-reject sa word of truth. At ipinakita yan sa atin para hindi na tayo masyadong mabigatan or mag-alala. Dahil kung tayo man ay reject, hindi tayo, kundi ang Panginoon ang nireject ng mga tao. So ano pa ang pinapakita ng Scripture about rejecting the words? Sa John 12:48, sabi diyan, the one who rejects me and does not receive my words has a judge. The word that I have spoken will judge him on the last day. And that's why we consider, sa ating pinapag-usapan, we consider what the Lord has spoken in His days. Sa araw ng Panginoon, nasa lupa pa, ano mga bagay na kanyang pinangaral is the same word, the same instruction, the same will of the Father. Will of God na pinapakita sa ating panahon. So wala pong nababago sa gospel. Kaya nga sabi ni Pablo, kung mayroon bang mangaral ibang ebanghelyo nang hindi katulad sa amin ay curse, sumpain sila. So hindi po nabago. Kung sa panahon ni Jesus dumating siya to judge, to condemn the sin, hindi nababago hanggang sa ating panahon. Pero mayroon isang bagay na magandang tingnan sa ating text, mga kapatid, that the time has come, sabi ni Pablo, the time has come, ating balikan natin text sa 1 Peter. For the time has come that the judgment to begin at the house of God. Hindi na bago ang Scripture, okay? Hindi na bago ang mga pagtuturo, ang mga pangaral, kundi nagkakaroon lamang ng paglago in manifestation. Because sa ating panahon, mas marami talagang mga bagay na ipinahagi ng Diyos na hindi pa rin nakita ng mga unang mga apostles like Pablo. And even John, nakita lamang niya sa mga pangitain, pero hindi talaga yun ang panahon ng pag-reveal sa panahon niya. So magitan ng liwanag ng mensahe sa ating panahon, nakita natin kung paano kabuti ang Diyos, kung paano ang mga taong ito na gumagawa ng truths, hindi sila lumalayo sa truth, kundi sila ay lumalapit pa nga sa truth. So yun ang binanggit ni Jesus sa verse 21 ng John chapter 3. But he who does the truth comes to the light. Ang gumagawa ng katotohanan o nabubuhay sa truth, sila yung lumalapit sa liwanag ng ilaw, kaya kahit gaano kasikat ang liwanag ng ilaw, kahit gaano kabigat ang mga salita ng Diyos na pagtuturo at pangaral, ang mga taong ito ay hindi lumalayo, kundi sila ay lumalapit pa nga sa kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, mas napapaibig sila, mas napapamahal sila sa salita ng Diyos. At yun naman ang mangyari sa mga panahon na ito, mga kapatid, even sa ating panahon in these last days, hindi natin alam kung hanggang kailan ang mga panahon, kung hanggang kailan ang Panginoon babalik sa exact ng mga panahon, pero tayo ay magpapatuloy na igagay ng lights.
hanggang sa ating datnan ang rising of the sun. Hanggang sa perfect day, mga kapatid, at hindi po kayang pigilin kahit man ng dyablo ng mga bagay na sa lupa, ng karamdaman ng mga pangailangan, ay hindi po kayang pigilan ang paglapit ng iglesia sa liwanag na ito. At doon tayo dinadala ng ating panahon, mga kapatid. Kung inyong nakikita ang mga bagay na ito, ang church ay dinadala palapit ng palapit sa liwanag ng salita ng Diyos. Into the perfection. Kaya nga, doon sa ating text na binasa, hindi ko ito matatapos agad ngayon, mga kapatid. At inisip ko na ito ay magkakaroon ng second part next Sunday. Because ang scripture nagpapaalala sa atin na kahit gaano ka-fairy trials, kahit gaano kabigat ang mga circumstances, lagi natin i-prepare ang ating mga puso, ang ating mga sarili, na laging kilalanin na may Diyos na sovereign. May Diyos na kontrolado pa rin ang lahat ng bagay kahit may mga circumstances. Sa bahay, kahapon maaari na pansin na aking mga kasama sa bahay na ako'y tahimik sa bahay na nagme-meditate lamang sa Panginoon. Because sinisikap ko sa aking sarili na in every circumstances, God still is in control. Kailangan mo lang ibigay ang pagtitiwala sa Diyos. Kailangan mo lang kilalanin may Diyos na hindi nagbabago sa Kanyang salita. Kahit gaano tayo nagkulang, may sapat na biyaya pa rin ng Diyos para tayo akayin sa Kanyang salita, sa Kanyang kalooban. Pero kailangan lang natin lagi i-prepare ang ating mga puso, ang ating mga sarili, at huwag tayo madadala sa ating laman para mag-overact sa isang bagay na maaaring pumigil na naman sa ating mga kagalakan sa Diyos. Just consider lagi, all things are in the hands of God. All things are working together for our goods. Para makita natin na hindi ang Diyos nagkukulang sa ating mga pangailangan. And that makes sense pag sinabing ang mga taong ito'y gumagawa sa truth, they come to the light, lumalapit sila, hindi sila lumalayo. Ibig sabihin, mas nauunawaan pa natin, salamat to Diyos sa iyong mga ginagawa sa buhay ko. Salamat sa iyong mga plano. Salamat sa ministry na iyong pinapalakas, na iyong pinalalago. Salamat sa mga tao mo, Diyos, na iyong dinadala sa iyong kasakdalan at inaalis ang mga bagay ng kahinaan naman. Tayong lahat ay dadali ng Diyos sa perfection sa uling mga araw na ito. Being molded in the image and likeness of Jesus. At kung paano si Kristo ay napaka-mababa niya in all circumstances. Doon tayo dinadala ng Diyos sa ating panahon. At sino ito, mga tao, sabi sa verse 21, that comes to the light. Ito yung mga tao na lumalapit sa Diyos, matapos nilang kilalanin at sampalatayanan ang salita ng Diyos. Sa ating panahon, ang mensahe sa ating panahon, ito yung mga tao na sinabi ni John na hindi lumitaw sa kalooban ng tao, kundi sa kalooban ng Diyos. And we must be grateful today because wala sa atin ang paglitaw sa uling mga araw. May Diyos na nagplano ng buhay ko. May Diyos na nagplano ng buhay mo, kapatid. Hallelujah! Sa mga magulang dito, may Diyos na nagplano sa buhay ninyo at sa inyong mga magiging mga anak. Hallelujah! At kung sila'y madadala ninyo sa pananampalataya, masabi ko na tunay nga ang Diyos ay totoong mayroong sakdal na plano. Sakdal na kalooban sa buhay ko, sakdal na kalooban sa aking pamilya, dahil hindi niya ako pinahintulot na ako'y madamay, na ako'y mapasama doon sa mga tao na nagpupumilit umakyat doon sa Black Nazareth. Ang sabi nila, kahit magkasakitan na, kahit marami na nahimatay, kahit marami na nila sa ospital, hallelujah, ang mga tao sige pa rin because of their devotion. What a shame and what a delusion sa ating panahon. Today, ang sabi ng Scripture, kailangan ko lang pala ibabang aking sarili and to accept the Lord who made the heaven and earth, who forgave my sin. Kailangan ko lang palang ipasa ang aking buhay sa salita ng Diyos, sa kalooban ng Diyos. At kung ano, sabi ni Jesus, kung ano ang kalooban ng Diyos ang mangyari sa atin, huwag ang ating mga sarili. They were being delighted. Itong mga tao na lumalapit sa ilaw. And I can say that this is the church today sa ating panahon. Because ito ay connected sa ating pinaksalas Wednesday. Ang ating paksa is about the time has come that the judgment must begin in the church of God.
Paki-pause na lang, brother. That's our topic for today. At ito'y maaaring magkaroon ng part 2 next Sunday because punta ko lang ilang mga bagay na gusto kong tingnan for the meantime. The time has come that judgment must begin in the church of God. Because marami na generally ay talagang nag-reject na sa word of truth sa ating panahon, sa aming mensahe. Marami na talagang mas nanatili sa kung ano yung gusto nilang gawin sa buhay nila. At alam niyo ba, isang bagay na nakakalungkot mga kapatid sa ating generation, na according sa mga balita na aming nasagap din within the message, ay meron ng mga churches ngayon na they just choose to stay what we are today. Na maglingkod na lang sila sa Diyos, lumakad ng ganito, nang wala namang, kumbaga, parang sanlibutan, wala namang tinatapakan, walang inaagrabyado, maglingkod sa Diyos, magbasa ng scripture, mag-gathering. Pero kung pag-uusapan ang mga pagtuturo ng Diyos, ang pagtutuwid, ang pag-aayos ng mga ugali, kaya huwag tayo magtaka na tayo ay nasa panahon ng pagtuturo ng Espiritu ng Diyos at ang bagitin ni Pablo that the time comes, ay masabi ko na ito yung panahon at masabi ko na ito yung mas applicable sa panahon natin because tinanggihan ng marami ng mga tao sa ating panahon ang kalooban ng Diyos, ang mabuting plano ng Diyos sa marami sa ating panahon. Pero sabi ni Pablo, the time comes, verse 17, which I believe ito ay para sa genuine believer, para sa tunay na iglesia ng Diyos, redeemed by the blood of Jesus. The time comes that judgment must begin at the house of God. That the condemnation, that the judgment must begin in the church of God. Marami mga iglesia sa ating panahon, pero meron lamang isang genuine na iglesia who lives in the truth. Lumalakad in faithfulness. Lumalakad na mayroong pagkakatiwala sa Diyos. That all things are possible with God. Kung ikaw ay isasampalataya, walang bagay na hindi kayang gawin at ipagkaloob ng Diyos para sa iyo. Dahil walang karamdaman na tatayo sa harapan ng Diyos. Walang bagay na mahirap sa pangalan ng Panginoon. Hallelujah. Ang kailangan lang natin ay i-magnify lagi ang pangalan ng Diyos. Ang Kristo sa buhay natin ay mahayag na mahayag ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan sa buhay natin at bayang siya ang maging malaya sa bawat isa. Makikita niyo kung paano ang iglesia ay pinalalago in all things. Hallelujah! Kung paano tayo palapit ng palapit sa kalwalhatian ng Diyos, sa liwanag ng truth sa ating panahon. Nang sabi ni Pablo, wala nang blame na masilip ang kaaway. Hindi ba na isang napagandang kalagayan mga kapatid? Wala nang masilip ang dyablo. Oh my. Wala na siyang makitang kahinaan sa iyo. Wala na makitang unbelieving spirit sa iyo. Wala na makita na doubt sa puso mo dahil ikaw ay perfectly standing sa Word. Dahil ikaw ay tumanggap ng liwanag ng ilaw sa buhay mo sa huling mga araw. So this is the church. I believe so. Dumating ang panahon. So gaano kalaga yung makita ang tamang panahon? Sa isang version gusto kong basahin mga kapatid. Ating basahin itong John chapter 8 muna. 8:37. I know that you are Abraham's seed or descendants. So I'm reading muna yung Amplified Bible. Yet, you plan to kill me. Because my word has no place in you. Ang salita ng Diyos ay walang lugar para ito ay lumago, para ito'y sumibol sa inyo. That makes no change in your heart. Sabi ni Jesus, alam ko na kayo ay mga binhi ni Abraham, yet why you try to kill me? So, sa ating panahon, people are trying to kill the light para hindi ito maging effective sa buhay nila, para hindi ito makagawa sa buhay nila, not knowing na sa magitan ng liwanag na ito ng salita ng Diyos ng mensahe sa ating panahon, sila ay dadali ng Diyos sa greater life, sa kalwalhatian.
Remember, ang mga bagay sa lupa ay lilipas, pero ang pangako ng Diyos, ang kanyang salita ay hindi lilipas. Kaya nang liwanag ay dumating sa iglesia, hindi ito nagpapalayo sa church, kundi ang liwanag, ang light, ang truth, ang siya nagpapalapit pa nga sa atin. Mas nagiging closer tayo sa ating Creator. Hallelujah! Mas malapit tayo sa kalwalatian na nag-aantay sa huling mga araw na ito. Even in fairy trials. Hallelujah! And that's why I'm still praying, Lord. Tulungan mo pa kami sa mga fairy trials na aming kinakaharap sa buhay na ito. Tulungan mo pa kami sa mga mabibigat na problema na ikaw din naman na nagkaroon, nagpahintulot sa mga bagay na ito. Help your people na patuloy pa tumayo sa iyong pananampalataya, sa iyong mga salita. Na huwag kami masyadong padala sa emotions, sa mga bagay na laman, ng kahinaan, ng mga bagay na kulang, ng mga bagay na ito. Yet, ang Diyos ay hindi nagkulang. He is still God in our days. He is still a God of Abraham, Isaac, and Jacob. Hallelujah! Nang Diyos ay hindi nagkulang sa kanyang sambahayan because meron doon mga true hearts. Meron mga genuine believers sa panahon na yon, like Joshua and Caleb. Hallelujah! Na kahit maraming mga hindrances sa pananampalataya, ang sabi ng kanilang mga puso, kaya natin harapin ang mga giant na ito sa siyudad ng Jericho, kaya natin silang gapiin dahil nasa atin ang Diyos. Nasa atin ang Diyos. Nasa inyo ba ang Diyos, mga kapatid? Nasa inyo ba ang liwanag ng salita ng Diyos? Then don't be afraid. Don't be sad. Huwag tayo masyadong padala sa mga gawa ng laman, ng emotions. Lahat ng bagay ay tatapusin ng Diyos isang araw. Hallelujah! That when the time, sabi dyan sa ating binasa sa 1 Peter, kahit gaano karami mga pagsubok, ang panahon na dating, that the time, sabi dyan, when His glory is revealed, sa verse 13, mayroong isang kalwalatian na nag-aantay sa kanyang iglesia na tumanggap ng liwanag ng salita ng Diyos. Mayroong nag-aantay na isang mapayapang panahon at buhay para sa iyo, kapatid. Hallelujah! Huwag kang matakot sa banta ng kaaway, huwag kang malumaypay sa pananampalataya, magpatuloy ka, mayroong kalwalatian na nag-aantay sa iyo sa uling mga araw. Kahit wala, to the point na wala nang makain minsan, wala nang maisuot ng mga bagong damit, wala nang mga bagay sa sanlibutan, wala material na mga bagay, but I have Christ! I have the lights in me. I have eternal life, sabi ni Jesus. You have eternal life to those who believe. Pero yung mga hindi sumampalataya, ang Diyos ang bahala sa kanila. Why you're trying to kill me? And why these churches try to kill the light, to kill the word sa ating panahon? To the point na ang kabanalan ay hindi na nilang kayang pamuhay. And I will tell you, hindi po nababago ang plano ng Diyos sa kanyang iglesia. We must lead a holy life. Do not be conformed sa sanlibutan. Ito ay ipapaalala ko ulit sa atin na minsan ang pinaalala ating Pastor Franco before. Sa mga kababaihan, don't try to dress na ang mga damit ay masyadong fit sa katawan. Napapansin ko yan, napupuna ko yan sa mga kabataan. Hindi lang ako masyadong kumikibo. But the time has come. Ang panahon ay dumating that the judgment begin in this church. Because ang sanlibutan, they wear those kinds of very fit na mga damit sa mga kababaihan. At anong na-expose? Their body. Pero hindi ganun sa mga mananampalataya. Hindi dapat tayo, naalala ko, Pastor Franco ay nagsaway din sa iglesia that time because may isang young people noon na kung manamit ay masyadong fit na fit ang damit sa katawan niya. That expose her body. Hindi man naked, pero, di ba? You know what I mean. So hindi yun ang kalooban ng Diyos. But to walk in humility. Not fashion in this world, sabi ni Pablo, but fashion in the likeness of Christ. Holy. Walang masilip ang kaaway na blame. Yan, mayabang mga kabataan sa inyong iglesia. Kung manamit ay parang wala na akong maalala mga si Lady Gaga, sabi nila.
kung mga namit I like in this world, I will give you an advice, mga young people. Lalo na kung tayo bahagi ng ministry. Tayo umaawit sa Diyos, youth choir, serving the Lord in music ministry or whatever. Glorified God in your body. Huwag niyong hayaan, sabi ni Pablo, huwag niyong hayaan maglagay tayo ng place to the devil. Huwag natin hayaan na maging daan pa tayo para ang mga kalalikihan sa labas pag tumingin sa atin na hindi tayo maayos tingnan. Live a holy life, sabi ni Scripture, because ang Diyos sa taas ay banal na Diyos. Where? What is modest, what is in humility. Because naniwala ko, it is a part of the light that has come in the church. Yung truth, yung kalooban ng Diyos ang nangyayari sa iglesia. Pero sa ating panahon ay marami nang nagtatry to kill the light. Ang sabi dyan ni Jesus, I know that you are Abraham's descendants, yet you plan to kill me. Ayaw nila sa liwanag, ayaw nila sa truth. Sila ay nanatili naman lumakad in traditions of men. Doon sa kanilang sariling pagkakaunawa, ano pastor, ito yung gusto kong gawin, ito yung pagkaunawa ko, ito yung mas fit sa akin, ito yung gusto kong makita sa akin. No. Dapat na sabihin natin, ito yung gustong makita ng Diyos sa akin. Ito yung gustong gawin ng Diyos. Ito yung gusto ng Diyos na ang kanyang kalwalatian na makita para sa akin. Hindi ako, kundi siya na gumagawa. The light that works. Liwanag na sa tayong Diyos na gumagawa sa buhay ng bawat isa. Don't try to kill the light. Huwag niyo hayaan na kayo pa ang hindi maging ehemplo. Ba, wala na nga makita ang buong sanlibutan. Nasa illustration. Wala na nga makita ang buong sanlibutan kundi dilim. Ang liwanag ay napakaliit sa ating panahon. Shed the light. Hallelujah. If you have the light, the word, then show the word to the people. Ipakita nyo yung tama na ugali ng mga anak ng Diyos. And I hope hindi na yan magiging isang mahirap para sa atin. The time comes para ipakita ni Pablo that God is so focused sa kanyang ministry, sa kanyang mga believer. One time, sabi ni Brother Branham, God cares for His own. Kaya ba yung sumasampal tayo riyan? God cares for His own. Ang Diyos ay nagmamalasakit. Ang mas gusto bigyan ng focus ngayon ng Diyos ay ang iglesyang ito na lumalakad faithfully. Nasaan ang mga faithful sons and daughters of God? Lumalakad, trying their best with the measure of grace na meron sila ay pinagsisikapang ipaglingkod, ipagtapat sa Diyos. Yan ang focus ng Diyos sa ating panahon in the church. Napunta natin ng Matthew 3 verse 7. Because ito yung tinutukoy ko mga kapatid, sabi ni Jesus, but when He saw many of the Pharisees and Sadducees coming for baptism, I'm sorry, it is John who speaks, kung tinutukoy rito. He said to them, you offspring of vipers, who warn you to flee from the wrath to come. As we know, the Scripture, mayroong galit na darating. At yan po ay hindi na po mababago. Hindi na po yan maalis. Ang judgment day mangyari sa uling mga panahon. That the wrath to come, therefore, produce fruit consistent with repentance. Magbunga ng, kayo ngayon magbunga ng karapat dapat sa pagsisisi. So, ibig sabihin, kapag ang mga bagay na pinangyayari o pinapahintulot ng Diyos, ang ating mga puso lagi ay mayroong bunga ng puso mapagsisi sa harapan ng Diyos. Hindi na tayo laging mangangatwiran. Hindi tayo laging lagi natin igigit ang ating mga sariling naunawaan. Lagi natin ipaubaya sa Diyos. Lagi natin sabihin, Panginoon, mangyari yung kalooban. Lagi natin, sabi nga ni Pablo, lagi natin isipin ang lahat, ang kapakanan ng buong iglesia, hindi lamang ang iyong sarili. Lagi for the sake of the people of the ministry at kung mga circumstances, laging mapagpasalamat sa Diyos. Lagi sabihin, Panginoon, ano man ang iyong purpose, then so be it. Hallelujah. As for me, I will continue serving my Lord. Hallelujah. Ano man ang mangyari ngayon, bukas, I will continue worshiping my Lord. Kahit sa panahon na ako'y nasalaman sa mga nakaranas ng bagay na yan, mga kapatid. At kahit man ako, minsan ay may mga ganun mga personal
Sinasabi ko lang sa Panginoon, Panginoon, bilang na ba yung araw ko? Because of sa mga nararamdaman natin. Pero napakasarap ng encouragement ng salita ng Diyos. Kapag hindi pa ang Diyos tapos sa iyo, may plano pa ang Diyos. Di ba? Mga magulang, mga mahal na mga magulang. Nanay Shoni, di ba? O ilang taon na. Hindi pa tapos ang plano ng Diyos kay Nanay Shoni. Nanay Virgie, sa mga nagkakaedad na rito, sa mga kabats ko, nagsimulan noon sa youth ministry. Pwede tayong kunin ng Diyos in the twinkling of an eye. Di ba? Ang sabi ng Scripture, bakit kailangan ikaw ay pumanaw nang hindi pa napapanahon? Ibig sabihin, mayroong mga pagpano nangyari sa ilalim ng sasinan ng langit na dapat ay hindi pa panahon. Well, pinapakita lang, God is sovereign. Na kaya gawin ng Diyos ang lahat gawin. Pero kung may plano pa ang Diyos, then God will extend your life until such day na ikaw ay pagpahingahin ng Diyos. Pero bakit yung mga nangyari na hindi pa panahon ay kinukuha ng Diyos? Then because of pagiging matigas ang ulo, ayaw makikinig sa mga payo, ayaw makinig sa kalooban ng Diyos, paglakad sa sariling kalooban. At ang Diyos ay hindi na-please. Huwag natin kalimutan ang pangako ng Diyos sa mga anak, ang paggalang sa mga magulang ay may kasamang pangako ng buhay. Yan, mga kabataan. Gusto niyo mas mabilis ang buhay? Hindi, huwag kayo sumunod sa magulang ninyo. Magpasaway kayo sa magulang. Pero hindi ganoon ang kalooban ng Diyos. Balikan natin, sabi dyan, therefore produce fruit consistent with repentance and do not assume that you can say to yourselves, we have Abraham as our father. Sabi niya, for I tell you that God is able, sabi ni John. Si John po rito ang nasa senaryo. From these stones to raise, yan ha, kapag meron talaga hindi sumasampalataya, God is able to raise His people. Kaya magpalitaw ng Diyos ng mga tunay na mga believer. Kapag mayroong isang generation na talagang godless people, di ba? Katulad na nangyari sa Los Angeles, godless town, kung kailan ituring. Pero I believe meron doon mga ilan, isa, dalawa, tatlo, that fear the God of heaven, na maaring nadadamay lamang sa kasalanan ng marami sa mga panahon na ito. But when the light comes to her life or to his life, I believe so, meron doon, tatawagin pa rin ng Diyos. Meron pa rin doon mga ilan, isa, piraso, dalawang piraso siguro, o ilang mga kaluluwa. Pero hindi kahit tanggihan ng tao, God is going to judge the lives of these people. And it is happening sa ating panahon. Walang magawa yung kahit yung mga taong mayayaman. Takbuhan sila eh. Wala na, there's no choice than to run. Run. Run for your life. Ang sabi ng sa interview sa isang artista, this is what, sabi niya, dito kami lumaki. Ito yung street na ito, dito kami lalaro, dito kami, yung church na yan, yung Methodist Church, somewhere doon sa lugar. Diyan kami lagi umaawit, Thanksgiving, diyan kami, mga Sunday school, diyan yung mga anak ko, and now they're gone. Ang sabi ni Pablo, isang araw ay, sabi doon, susubukin ng Diyos ang ating mga gawa. At kung ito'y gawa ng tao, ito ay susupukin ng Diyos. Kung ang pananampalatayang ito ay dahil lamang sa material, dahil lamang sa lakas, dahil sa mayroon tayong backup sa lupa, isang araw ito ay wawasakin ng Diyos. Pero yung pananampalataya na genuine faith, na binhi na salita ng Diyos, it will stay forever. Ang sabi dyan, it will abide forever. And that's why saan nakatayo ang iglesia ngayon? Through the years, that you are being condemned by the Word, that you are being taught by the Lord, disciplined by the Word. Saan kayo ngayon nakatayo? In the light of the Word of God. Established in your heart, hallelujah, at hindi na ito makikilos, maalis, matatapos magpakailanman. Kahit pa magkaroon ng mga wildfires in this world, God's still the same. Bahagi pa lang yun ng sanlibutan, pero kapag tinitingnan natin sa news, it's like a hell. It's like a hell. Parang wala talagang, naging pulbos ang lahat. Swerte na kung may matirang chimney. There are houses na mayroong mga chimney. Wow, yung chimney nakasurvive sa heat. But lahat ng bahagi ng bahay ay naging abo. Kaya ng Diyos. Amen po ba mga kapatid? God is able.
Kahit mayroong generation ngayon na pasaway at hindi talaga sumasampalataya, God is able from these stones to raise up children for Abraham. And the axe is already laid, verse 10, at the roots of the trees. Therefore, every tree, every people that do not believe, every tree that does not bear good fruit is being cut down and thrown into the fire. Sabi dyan, the axe is already laid. Ibig sabihin, yung judgment of God ay nag-aantay na sa mga unbeliever. Pero hindi pa nga yun yung panahon kahit kay John because meron pa siyang tutuparin na commission mula sa Diyos that He will prepare the Son of God sa mga panahon na darating. Or in this time na binabasa natin ito. So ang Diyos ay kayang magbango ng mga mananampalataya, ng mga believer, in particular ng isang iglesia sa ating panahon. At tingnan niyo ang galaw ng mga churches sa ating panahon. Hindi na halos ma-identify yung sinasabi ng prophet na hairline lang ang pagitan. Hindi halos ma-identify or pwede sabihin natin na it's like the believers. But the scripture word approved that they belong to make believer. Pero the truth is, kapag titingnan mo talaga ang buhay ng mga taong ito, ay hindi mo talaga ma-identify ang truth because kamukhang-kamukha nila ang sanlibutan. Kaya nung sa akin sa napanood, na na-share ko last Wednesday, na isang mega churches kung ito ay turing sa ating bansa, nakalimutan ko yung title ng fellowship, Christ Commission Fellowship, parang ganun, CCF. Ay totoong nakamanga ang kanilang venue at talaga napakalaki at napaka-organized ng mga bagay na kanilang ginagawa. Pero yung mga tao doon, nalabas-pasok, pinakita, nagbi-video yung isang vlogger, doon nagkakainan sa kanilang napakalawak na cafeteria na parang food court sa SM. So ganun po kalaki ang kanilang church. So bukod pa yung cafeteria, level-level yun, floor by floor. At pagpasok doon sa auditorium, sa napakalaki, napagandang venue. Pero yung mga tao, pinapansin ko, labas-pasok ang mga tao na hindi talaga makakitaan ng kabanalan. Sa panamit na lang ay bagsak ang mga taong ito. Sa aura, sa ayos, they look like the same in the world. So paano nila sabihin that the light comes? Na ang salita na ito ay humahatol sa kasalanan, nag-aayos, nagtutuwid, nagmomold ng mga tinawag ng mga believer, ng mga mananampalataya sa mga araw. And that's why it doesn't matter kung merong malaking venue, isang magara, maayos, nakalagay ng church building, na worship building. Ang mahalaga ay ang labas-pasok doon ay may tama na puso at pananampalataya, hallelujah, not conforming the things of the world, kundi sila ay lumalakad in the truth, in humility, in the likeness of the Son of God, in the likeness of God na siya ay Diyos, na banal, maayos, matuwid na lumalakad sa harap ng sanlibutan. And that's why ito yung tinutukoy ni Pablo, that the time has come. Yan. Dahil ang axe ay nakalaid na, naghahanda na ang paghatol sa mga nag-reject ng word. Pero sa panahon na ito, dumarating ang panahon, sabi ni Pablo, that judgment begins at the house of God or at the church of God. Anong sabihin ng judgment begins at the house of God? That God judges His people first bago dumating ang araw ng totoong paghahatol ng Diyos. Because tinanggihan ng sanlibutan ang word of truth, ang Diyos ngayon ay gumagawa at kumikilos at mas kanyang priority ang kanyang sariling iglesia. And that's why wag tayong magtaka, nandito ang pagtuturo at pagtutuwid ng Diyos sa buhay natin, to the point na minsan, totoo ang ating mga personal life ay talagang hubad na hubad tayo sa harapan ng Diyos at wala tayong may natago sa salita ng Diyos. Lahat ay inihahayag ng Diyos. Kahit ang ating minsan kunwaring Kristiyano, o hindi naman lahat,
Pero nakakalungkot lang kung may mga ganong espiritu. Kunyaring malakas, kunyaring, no, dapat ito ay reality sa atin, mga kapatid. Ang kagalakan sa espiritu ay realidad, mga kapatid. The joy in the Holy Ghost is a real experience ng mga tunay na mga anak ng Diyos. Dahil kaya lang sabihin, wala na ang mga material, pero ang aking kagalakan ay nasa mga bagay sa langit. Ang sabi ni Pablo, huwag tayong tumingin sa mga bagay na natatapos, kundi sa mga bagay na eternal. Look at the heavens, kung saan nandun ang mga bagay na eternal. So ito yung ginagawa ng Diyos in His church. The time comes, kung meron man ngayon tinuturuan ng Diyos, ito ay ang kanyang iglesia, preparing for the rapture. The time comes, kung meron man dinidisiplina ngayon ng Diyos, ito ay kayo, ito ay ang iglesyang ito. Ang katawan ng Panginoon, hindi lamang sa bulihan. Marami tayong mga sister churches. Ang buong iglesia ng Diyos ay nakaranas ng tinatawag na pagtuturo, pagtutuwid, paghatol sa ating mga kahinaan pa sa laman, mga pagkukulang pa. Kaya nga, sabi ko sa inyo kanina, just be grateful and be thankful in all circumstances. Pag meron tayong mga bagay na napansin, just talk to the recipient. Just talk to one another. Lagi huwag kalimutan, i-clear. Pag-usapan lagi ng maayos, malinaw ang mga bagay. Huwag tayo agad mag-jump into conclusion. Na tayo gumagawa nito, nagsisikap tayo, lahat naman tayo ay nagsisikap. But be thankful first. And let's talk together, pag-usapan. Ano pa yung mas ikaayos? Ano pa yung dapat na improve natin? Dapat ganun. Ano pang pwede nating, ano ba yung mga bagay na pwede nating isang tabi na? At ano pa yung mga bagay na pwede nating focusan? Ganun. Sabi ni Pablo, gawin lahat ng bagay na may kaayusan. So kung mayroon man ngayon, nag-enjoy ng blessing of teaching ng rain, it is the church. Kayo ang dapat na nag-enjoy dito, mga kapatid. Na kahit anong sabihin sa libutan, yan ba ang mga tunay na Kristiyano, out of this world? Meron pa bang ganun ngayon nakaranas, to be honest? Meron pa ba? Sa mga kabataan, lalo na. Meron pa ba yung parang kayo ay talaga naman kung kayo ay ituring, mga out of this world? No? Wag lang siguro na dahil para wag lang kayo masabihan, yun na nga, nagdadamit kayo ng katulad ng sanlibutan para wag kayong mapansin. Pero alam niyo ba, napansin ko kapag kami lumalabas pamilya, ang mga mata ng tao, lingon, tingin. Mahabang buhok, mahabang damit. Minsan lumapit sa akin ng isang, punta kami ng Tagaytay one time, 2 years ago na yun, siguro yun. Lumapit sa akin ng isang mama, sabi niya, anong church kayo? Sabi ko, kami ay mga end-time message believer. Akala ko, UPC. Because, di ba, kung manamit naman sila, halos the same with ours. Pero you see, nababaling yung atensyon. Wow, napapansin ka. Di ba lang out of this world sa paningin nila, pero ikaw ay sa Diyos. That your life is preserved in God, na nag-aantay ng isang revealing sa ating panahon, anuman ang sabihin, regardless anuman sabihin sa libutan, I am in the Lord. I am with the Lord. I walk faithfully in the Word of God. I am being molded by the Word of God at sinisikap ko sa biyahe ng Diyos na lumakad. Ayun naman kailangan natin gawin, magsikap, lumakad ng magtapat sa tayo ng Diyos. So the time comes na dumating ang paghatol sa loob ng iglesia. I want to read isa pang excerpt lang sa isang message ng prophet. Ay, hindi ko alam kung na-share ko. Na-share ko ba, Brother Matt? Sabi niya, as he knew that Balaam wanted his own heart desire above the word. So we know the story of Balaam, no? Hindi na natin puntahan ng details. And he gave it to him. Yet all the while in the end, having his own way, even so today, so ibig sabihin, dahil nga nagpumilit si Balaam na gawin ang kanyang sariling kalooban, ay binigay ng Diyos, o pinahintulot, inalaw. Even so today, God tells folks to go ahead in their own heart's desire. So it seems like ganun talaga nangyari sa ating panahon. Ayaw mong sumampalataya, then go on. Di ba? Ayaw mong sumunod sa aking salita, sa aking kalooban, then go on. Ibig sabihin, nag-aalaw na ang Diyos kung anong mangyari.
kung ano yung mga bagay na nag-aantay para sa iyo. Of course, mayroong judgment na nag-aantay. Ang sabi diyan, even so today God tells folks to go ahead in their own heart's desire, for they have already rejected the word. So that's very clear sa buhay ng mga tao sa ating panahon. But the will of God will be done regardless. Amen. Sabi niya, I hope you see this. I hope nakita natin sa ating panahon, mga genuine believer, it will not only clear up much of what is seen in all ages, but it will especially help in this last age, which has so much manifestation of external blessings because of this material blessings sa ating panahon, when the whole period is so against the word revealed will of God. Because of this manifestation ng mga worldly things, ng mga material things sa ating panahon, ang mga tao ay walang kamalay-malay, they go against the word revealed will of God, hallelujah, to the point na talagang sinasamba na ng tao ang kaniyang lakas. Kaya nga, watch mga kapatid, ang AI generation sa ating panahon ay talagang nagbo-bloom sa ating panahon. Hindi na bago yung mga sakyan na nagmamaneuver mag-isa. Meron na yan sa Europe, meron na sa mga bansa, ilan sa mga bansa sa ating panahon, na meron na mga taxi na nag-drive nag-mandar without driver. May mga pasahero sila. From destination to destination, ay kaya na. At ang AI, intelligence, ang mga robotics na mga ginagawa ng tao ngayon, ay talagang papunta na doon sa tinatawag nila na pwedeng sumabay sa galaw ng tao. Pwede nang utusan, pwede nang kausapin, pwede nang maging companion. Well, in fact, meron na nag-aasawa na ang kanyang asawa ay robots, AI, sa ating panahon. Mga alaga sa bahay, mga katulong ay AI. Nasa movies na rin yan. Yung mga movies noon, way back 30 years ago, na parang sa movies lang, pero it is happening sa ating panahon. At tingnan niyo mabuti, habang tumataas ang technology, ano sabi ng scripture, mas lalong nag-a-abound ang kasalanan. Mas lalong lumalayo ang tao sa liwanag ng salita ng Diyos. Because aarin pa nila ang Diyos, gayong sabi ng Espiritu sa Laodicean age, we have this, all things. Hindi namin kailangan ng Diyos. Meron na akong sariling companion. Meron na mag-aaliw sa akin sa panahon na ako'y malulungkot. Pero napakaganda ng isang illustration, mga kapatid. Naalala ko lang. Because of the technology, sabi sa isang ads, isang tao na may bahay na very modern, kapag sinasabi niya, open the lights, bukas ang ilaw. Water please. Diyan yung tubig. Kunin lang yung tubig. Get my dress. Pray yung dress dyan. Ayusin. Open the door. Sa main door, bubukas. Lalabas siya eh. So, voice command. Ibig sabihin, lahat ay napakadaling gawin. Start the car. O, di ba may mga sakyan ngayon, kahit nasa labas ka, na medyo na-miss nga ako sa car ni Tim eh. Nabigla ko, nasa labas pa si Tim, pero nag-start na eh. So, ganoon yung technology. Isang click, pwede na mag-start yung sakyan. Sasakay ka na lang. Ang problema ay ganito mga kapatid. Nang pag-uwi noong tao na mayroong modern house, nasa labas siya ng pintuan at paano ba yun? Hindi ko masyado ma-recall. Voice command yung entry. Open the door. Ay, ganito pala. Lumabas siya ng bahay, nagpabulot siya ng ngipin. So meron siyang bulak sa bibig, sabi niya, open the door, open the door. Hindi marinig yung tamang voice. Kailangan kasi yung eksakto, di ba? Yung sa fingerprint na, di ba? Wala ibang fingerprint na pwede mag-open ng tablet mo, kundi ikaw. Ang problema is, nagpabulot siya ng ngipin, kaya yung ngipin niya, bibig niya may bulak, open the door, open the door. So hindi po mag-get ng command, at dahil doon, nag-malfunction, kakapilit niya, open the door, open the door. Nag-malfunction, lahat na ng function sa loob ng bahay gumalaw hanggang sa nasunog yung bahay. Ang sabi ng ads, mabuti pa rin ang simpleng buhay. You see, meron talagang lesson eh. Iba pa rin talaga yung ikaw ang gumagawa, ikaw yung mag-doorknob, ikaw yung magbubukas, your own, kaysa sa technology. Well, merong positive, pero para sa akin, it's more dangerous. Merong mga tawag niyan, advantages ang technology, pero mas malaki ang danger kung hindi tama ang paggamit. So regardless, whatever happens sa ating panahon mga kapatid, because ang pinapakita rito ni Pablo, ating sundan siguro next Sunday, that the time has come na ang paghatol o pagtuturo ng Diyos ay mangyayari na in the church. Regardless na hindi sumampalataya ang general public, ang lahat ng tao hindi na maniwala at lumakad sa kanilang sariling kaalaman, regardless ang kalooban ng Diyos, it will done
kung paano nangyari sa langit, mangyayari sa ibabaw ng lupa. Let's open 2 Timothy chapter 2, verse 13. If we are faithless, ang mga tao ay wala ng tiwala, nagkulang na ng pagtitiwala sa Diyos, kahit man mangyari ang bagay na yan, the Lord, He remains faithful. If we are doubts for something, kung tayo pa'y magduda sa isang bagay, hindi kailanman ang Diyos magbabago. He remains faithful, for He cannot deny Himself. Anong sabi ng Diyos? Ano man ang aking sinalita ay aking gagawin. Hallelujah! Kaya nang sabi ng Scripture, by His stripe you're being healed. Sa umagang ito, sino may karamdaman, hindi ang Diyos magbabago sa kanyang pangako. Hindi siya magkukulang para sa iyo. Hallelujah! Kahit na maraming kahinaan, kahit may mga pagkukulang, my grace is sufficient para sa iyo. Just humble yourself and confess. Hallelujah! Panginoon, ako rin ay mahina, ako rin ay nagkukulang. Ipagpatawad mo sa akin ang aking mga pagkukulang. Then ang Diyos ay mayaman sa kahabagan. Hallelujah! Diyos ay napakamaunawain na Diyos para sa atin. Hindi siya nagkait. Sabi ni David, ang kamay ng Diyos kailanman ay hindi umurong o umiksi man. Hallelujah! Sa panahong ito, umiksi sa mga tao na mga hindi sumampalataya, pero hindi sa iyo na tinawag ng Diyos. Ang kanyang kanang kamay, sabi ng Scripture, ay kanyang ipapahayag sa iyo. His right hands will remain faithful to you. Hallelujah! Siya ay gagawa pa rin ang kanyang salita, ang kanyang plano, ang mabuting plano ng Diyos ay magpapatuloy. Even may mga tao na hindi sumasampalataya. Then you are a blessed people ng Diyos sa ating panahon. Pangyarihin pa ng Diyos in this ministry. Gawin pa ng Diyos sa iglesyang ito, mga kapatid. Kilalanin pa natin na ang ilaw na ito, na ang truth na ito ay talagang patuloy tayong dadalhin sa kasakdalan. Aayusin talaga tayo nito. Talagang imamol tayo ayon sa wangis at larawan ng Panginoon. Talagang lahat ay aalisin ng mga bagay na hindi na, mga ugali na hindi na dapat, mga kaisipan, mga damdamin na hindi na maayos. Lahat ito ay i-drain lahat ito ng Panginoon. Lahat ay aalisin. Oh, so be it, Lord. Just humble yourself, mga kapatid. Ang Diyos ay gumagawa in our time. The time has come. Yung house of God dito speaks of the church, the believers, at ang paghatol na ginagawa ng Diyos sa iglesia ay para sa lahat, para sa atin, without exemption. At ang ginagawa nito ng Diyos sa iglesia ay para ang iglesia ay maging isang example sa hindi sumasampalataya. Sa mga tao sa libutan, that they may see kahit paano, kahit madilim, ay may makita pa silang kaunting liwanag sa ating panahon. And that is you, your life, being molded sa salita ng Diyos. Ang house of God dito, that comes the judgment first. Kailangan mangyari ito, kailangan gumawa ang Diyos sa iglesia. Parang church ay dalhin sa tama na paglakad ng pananampalataya and as an example. That the church should be an example of holiness for the world. Makita pa ang kaayusan sa buhay niyo, makita pa ang kagalakan ng genuine joy sa buhay ninyo, makita pa ang mga buo ng Espiritu ng Diyos sa buhay ninyo, maging halimbawa pa kayo that there's still a light of this world. Kahit paano, mayroon pa ring truth na nakikita in your barangay, sa inyong tahanan. Kahit paano, kahit mga kapitbahay talagang makulit, matitigas ang ulo, nandyan pa rin ang liwanag ng salita sa iyo. Nandyan ang kabutihan ng Diyos sa iyo. Nandyan ang mabuting kami ng Diyos sa iyo. Ang pabor ng Diyos ay nandyan sa iyo. And dalayan ko sa mga kapatid, habang tayo nagpapatuloy with this subject, ay higit pa natin makita. Panginoon, ano pa yung plano mo? Sa ministry, ano pa yung plano mo? Even sa ating mga personal. Ano pang plano ng Diyos sa akin, sa inyo, sa bawat tahanan? Kung bakit tayo binigyan pa ng Diyos ng kalakasan? Atin susundan sa next Sunday, mga kapatid, ang ilang mga bagay, but I want to close sa ilang mga bagay. Sa Proverbs 10, meron pa binanggit dito si Solomon, verse 17. And I believe it is you.
Whoever heeds instruction is on the path to life. But he who ignores reproof goes astray. Sa iyo na patuloy na nakikinig ng judgment, ng instructions. At naniniwala ko, hindi pa tapos ang Diyos sa buhay natin. Magpapatuloy na ang Diyos ay mangusap, we will continue to hear His voice, His instruction. At ang sabi ni Solomon, whoever heeds, sino mang nakikinig sa mga payo, sa mga instruction, sa mga pagtuturo, hindi mo ba alam na iyan ay nagdadala sa iyo sa buhay. It will take you to the path to light regardless, sabi ng prophet sa ating panahon. But to those who ignores, well, hayaan natin sila. Yung ayaw makinig, then hayaan natin. Dahil hindi ang Diyos nagpipilit sa atin para lumapit sa Kanya. Ang Diyos ay Diyos na mapagpaubaya sa lahat. If you believe, then the Lord will gracious. If you do not believe, then the Lord will work to you. Na hindi katulad ng isang Diyos na mabiyaya. Because ang scripture na nagsabi na ang Diyos ay nagmamalasakit sa kanyang sarili, but the Lord judges those who unbeliever. I think na-note ko yan, but gusto ko i-close this. 1 Corinthians chapter 5. 1 Corinthians 5 verse 12, for what business of mine is it, sabi ni Pablo, to judge outsiders. So para i-relate sa ating pagsama kapatid ay ganito ang naging pangaral sa iglesia sa ating panahon. Of course, may mapangaral pa rin ng tawag yan, pag-evangelize, pagtawag ng mga souls. Pero within the church, ang focus ngayon ng Espiritu ng Diyos ng pagtuturo is within the church. Sabi ni Pablo, for what business of mine is it to judge outsiders? Do you not judge those who are within the church? But those who are outside, God judges. Sa ESV, for what have I to do with judging outsiders? Is it not those inside the church whom you are to judge? God judges those outside. So, ibig sabihin, dumating sa panahon na ang Diyos na ang bahalang gumawa to those people na hindi talaga sumasampalataya. Kahit pinakita na ng Scripture, the truth, ito yung kalooban ng Diyos. Kahit sinabi na ng Scripture na ang babae ay hindi pinapahintulutan tumayo sa harap, mangaral, magturo sa harap ng marami. Then, yun ang kailangan kagustuhan. Then, so be it. Ang Diyos ay nag-aalaw. Pero ang Diyos ang bahalang humatol sa labas. Pero ang Diyos ang bahala din humatol sa kanyang sarili. God will still care for His own. At huwag na tayong magtaka dahil ginagamit ng Diyos to discipline His people, to condemn us in our weaknesses, sa ating mga shortcomings, ang Diyos din ang nagpapahintulot ng mga fairy trials. At yun yung binasa natin sa 1 Peter. Na kung kayo man ay nagsasuffer because of Christ, then blessed are ye. Dahil lahat ito ay may purpose, may layunin, para ang church ay higit pang matuto sa salita ng Diyos. Higit pa tayong lumago sa pananampalataya. At hindi sabi ng Scripture, at hindi tayo para hindi tayo mapabilang na mahatulan ng Diyos kasama ng mga hindi sumasampalataya. Ating palapakan ng Panginoon, mga kapatid. Ang Diyos ang siyang karapat-dapat, hallelujah! Ang Diyos ang siyang karapat-dapat with all His goodness sa buhay natin. Salamat sa iyong mga salita, O Diyos. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan for all the goodness of your word. Panginoon, hindi pa tapos ang iyong biyaya. Ikaw ay mabuti pa rin na Diyos sa buhay ng bawat isa. Ikaw ay Diyos pa rin na matapat, Diyos na natili sa iyong mga pangako, Panginoon. Panginoon, kung kami man ay nagkukulang, you're still a God that forgives, Lord. Ikaw pa rin ang Diyos na napakabuti at mabait sa amin. Yet hindi namin kailangan manatili, Panginoon, sa ganitong kalagayan. We must go forward, Lord. Kailangan namin iakbang ang pananampalataya. We must move on sa iyong salita. Kung iyong salita ay lumalago, O Diyos, ganoon din naman kami, Panginoon. Dapat kami ay lumalago sa iyong kalooban, sa iyong salita. May you bless your word, O God. May you bless your people, Panginoon, at humingi rin ako ng tawad, O Diyos, Panginoon, sa mga bagay na maaaring nagkulang din, O Diyos.
ang iyong malit na lingkod. Humingi, Panginoon, na patuloy na biyaya ng kalakasan. Kami lahat ang buong iglesia, O Diyos, na subject sa iyong pagtuturo at paghatol ng iyong salita. Lahat kami ay nasa ilalim ng iyong pagtuturo, Panginoon. Lahat kami ay guided ng iyong Spirit, O Diyos. May your Spirit continue to work in your ministry in this church, Lord. Pagpalain pa ang bawat isa ng iyong mga salita, pagpalain ng kalakasan. To get us more wisdom, Lord, mula sa iyo. Dahil ang sabi ni Santiago, ang karunungan ng mula sa taas, ito ay dalisay, ito ay malinis, ito ay may pagtatapat. Hallelujah. Lord, salamat sa karunungan na iyong patuloy na ibinubuhos. Salamat sa ilaw ng liwanag ng salita mo, Diyos, na hindi na ito panahon para aming buhay ay ma-identify pa kami sa mga bagay ng sanlibutan, Lord. Na ang aming mga kabataan ay ma-identify pa like those, hallelujah, ng mga hindi maayos ang ugali at hindi maayos ang mga panamit sa harap ng mga stage sa panahon na ito, O Diyos. No, hindi mo kami tinawag sa ganung bagay, O Diyos. Hindi mo kami tinawag sa karumihan, kundi sa kalinisan at kabanalan, Panginoon. Tinawag mo kami upang kami ay lumakad sa ilalim ng liwanag ng iyong salita, O Diyos. Lord, salamat sa araw na ito, and we thank you, Lord God, for your word. May you bless the church patuloy, bawat ministry. At kung mayroong mga kulang, Lord, I pray, ikaw patuloy magpuno sa lahat ng bagay. Ikaw patuloy, Diyos, ang patuloy pa na mag-akay sa amin, Panginoon. Closer and closer. Higit pang mas malapit sa iyong salita, O Diyos. Higit pa naming sabihin, I love you, Lord. I love your word, O God. Higit pa namin, O Diyos, nabigyan ka ng kaluguran. Paglakad sa salita mo, O Diyos. Pagtatapat sa iyong mga salita, O Diyos. At patuloy, Panginoon, na kami ay lumakad sa pananampalataya. Alisin ang mga doubt, alisin ang mga bagay na nakahalayan, O Diyos. Ang mga bagay na hindi mainam, O Diyos, ay aming iwaksi, aming isantabi, aming ilapag, aming talikuran, talikdan, O Diyos. At kami ay mag-press on, lumakad pa ng ayon sa iyong kalooban. Lord, bless your people. Bless those who will hear your voice. Pagpalain pa bawat tainga, bawat puso na tumatanggap sa iyong mga salita. Lord, we bless your name. Sa iyo lamang, Panginoon, na dapat ibalik ang lahat ng kalawalatian at kapurihan. Ang lahat na ito ay sa tanging pangalan namin, Panginoong Kristo Jesus. Everybody say amen and amen.